Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sama natin sa ating mga panalangin yung mga tao na lumalapit sa atin, humihingi ng dasal para sa kanilang kagalingan. Upang tayo maging marapat, tumahimik tayo sumaglit, aminin natin ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagbabaging dapat kami maging iyong lingkod. Ang nagdudulot sa amin ay yung palagi ang pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo.
Ngunit lumalapit kami sa iyo, ngayon nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo, mapagkalinga, kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas. At sa gayoy muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga salarin ay guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang malingkod na may utang. Unang dinala sa kanyang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, inutos ng hari na ipagbili siya, kanyang asawa, anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Namikluhod ng taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon, babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari. Kaya pinatawad ng kanyang utang at pinayaon. Ngunit pagkaalis niya, nakatagpo niya isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban, sinakal at sinabi, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod at mag-aawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon, babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito ay makabayad. Nang makita ng kanyang kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari, sinumbong ang nangyari. Pinatawag siya ng hari, ikaw napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat mahabag ka rin sa kanya? Sa galit ng hari, siya'y binilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang.
Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang aking pong parokya, ang parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario, ang tahanan ni Apo Sayong, ang ina ng San Ildefonso, ay laging nakikinig sa Radyo Veritas 846. Alam po ninyo mga kapanalig, ngayong araw na ito, napakaganda ng binibigay sa ating paalala ngayong panahon ng Kwaresma. Pinapaalala sa atin ito, ang panahon ng Kwaresma ay panahon para humingi ng tawad at magpatawad. Ito po yung diwa ng Kwaresma, humingi ng tawad at magpatawad. Dahil binibigay sa atin ng kwento tungkol sa isang alipin at sa kanyang napakabait na amo, hari. Yung alipin, sabi sa kwento, kahit na may utang, pero kahit may pagbili niya yung kanyang asawa, yung kanyang anak, yung lahat ng kanyang ari-arian, hindi pa po sasapat para pambayad sa kanyang utang. Ganun kalaki yung utang ng alipin sa hari. Pero dahil naglumuhod, nagmakaawa ang alipin na ito, at ang sabi niya ay ito, bigyan pa ninyo ako ng panahon, babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon. Imagine ninyo, ang humingi ng tawad, pinatawad. Pero ito nangyari, mga kapanalig, yung pinatawad, may mga marami rin palang mga nakakautang sa kanya. Nung makasalubong niya, kahit na lumuhod sa kanya, pero hindi pa rin niya pinatawad. Imagine nyo mga kapanalig, ito yung taong may utang, pinatawad, pero nung sa kanya naman, humingi ng awa, yung may utang sa kanya, hindi niya binigyan ng awa, hindi niya pinatawad. Nalaman ng hari, nagalit ang hari, and in the end, pinarusahan ng hari yung alipin na pinatawad pero hindi nagpatawad ng iba. Ano ba tinuturo sa atin? Ano ba tinuturo sa atin mga kapanalig? Una, bakit kailangan nating magpatawad? Bakit mahirap magpatawad? Totoo po mga kapanalig, hindi namin sinasabi na madali ang magpatawad. Totoo, napakahirap magpatawad. Naniniwala ba kayo doon? Napakahirap magpatawad. Bakit mahirap magpatawad? Una, dahil ikaw ay nasaktan. Father, sinira po niya yung aking pamilya. Father, sinira po niya yung aking pangalan. Father, sinaktan po niya ang aking anak. Mahirap magpatawad, lalo na kapag ikaw ay nasaktan. Mahirap magpatawad, lalo na kapag pinag-uusapan dyan, ang nasaktan mo ay walang iba kundi ang iyong anak. Kapag anak na pinag-uusapan ng nasaktan, mas mahirap magpatawad. Naranasan nyo na bang masaktan sa kagagawa ng ibang tao? Kaya mahirap. Kaya nga sinabi ni Jesus, Pedro, naintindihan kita, mahirap magpatawad. Dahil nasaktan ka. Kaya nga sabi ni Jesus, ang sabi ni Jesus, hindi lang isang beses, Pedro, paulit-ulit kang masasaktan, pero paulit-ulit ka rin magpatawad. Bakit mahirap magpatawad, mga kapanalig? Kasi nasaktan ka. Pangalawa, bakit mahirap magpatawad? Kasi nawala yung tiwala mo. Yung gumawa sa'yo ng hindi maganda, na pinagkatiwalaan mo, sa tingin mo, niloko ka. Iniwanan ka, pinagtaksilan ka. Kaya nga nawala na yung tiwala mo. Mahirap magpatawad, lalo na kapag nasira na ang tiwala.
At sa bandang huli, bakit mahirap magpatawad? Kasi minsan, iniisip natin ganito, bakit ako, Father, ang magpapatawad? Hindi naman ako ang may kasalanan. May pride, may yabang. Tandaan ninyo, hindi sinasabi ni Jesus, hindi rin tinuturo ng mga pari na madaling magpatawad. Dahil nasaktan ka, nawala yung tiwala mo, at kahit paano meron tayong pride. Pero mga kapanalig, ito ang magandang balita. Dahil sa Ebanghelyo, binibigay sa atin kung bakit tayo dapat magpatawad. Una, mga kapanalig, bakit tayo dapat magpatawad? Sapagkat kapag tayo nagpapatawad, gumagaling ang ating puso. Di ba kapag meron tayong mga galit, sama ng loob, ano nararamdaman natin? Ano nangyayari sa atin? Sakit. Kapag hindi natin inaalis yung mga galit, sama ng loob, hinanakit, magdudulot sa atin yan ng sakit. And in the end, ano magiging cause niyan? Ospital. In the end, pag na-hospital ka, ano mangyayari sa'yo? Gastos. Mas masakit pag isipin mo dahil hindi naalis ang sama ng loob. Ang pagpapatawad, nag-aalis, na inaalis natin, ito ay nagpapagaling ng sugat. Pangalawa, ano dinudulot ng pagpapatawad? Binibigyan tayo nito ng kapayapaan ng isip. Kapayapaan ng kalooban. Tandaan po ninyo mga kapanalig, ingatan ninyo ang ating mental health. Yan ang pinakamahalaga. Kapag ang ating isip, ang ating puso, punong-puno ng galit, naaapektuhan ang ating mental health. Mahalaga, lagi nating piliin ang magkaroon ng kapayapaan, ang ating isipan at ating kalooban. At ang kapayapaan ng isip at kalooban, mga kapanalig, mangyayari lang kapag tayo ay nag-alis ng galit, nagpatawad. And in the end, ano ang dinudulot sa atin kapag tayo nagpapatawad? Mga kapanalig, pinapalaya nito ang ating sarili. Subukan ninyo, kapag nag-alis tayo ng sama ng loob, kapag nagpatawad tayo, hindi ba gumagaan yung ating kalooban? Di ba parang yung bigat na tinatago natin kapag nagpatawad tayo, gumagaan. Totoo po, mahirap magpatawad. Pero kung gusto nating gumaling, kung gusto natin ng kapayapaan ng isip at kalooban, at kung gusto nating maging malaya ang ating sarili, tinuturo sa atin magpatawad. Ngayong araw na ito, mga kapanalig, sino pa ba ang mga tao na hindi mo mapatawad? Isama natin dito sa misa upang sa ganon, maramdaman natin ang kahulugan ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay panahon para humingi ng tawad at magpatawad. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Diyos upang tayo, ang kanyang bayang nakararanas ng kanyang pagpapatawad, ay maghati ng kagalingan ng pagkakasundo. Ating isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang pinalaya ng dugo ni Kristo, naway mamuhay ng may pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang Kristiyano, naway mapagsama sa ilalim ng nag-iisang ebanghelyo ng pag-ibig.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ating lahat nawang matutuhan ang habag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa ng mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon naway magtamasa ng kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nasa langit, lagi mo nawa kaming palakasin ng iyong pag-ibig at habag. Tulungan kaming maghandog ng pagpapatawad sa iba. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, magpasawalang hanggan. Amen. Ay pagmamahal, inamay, sana'y nagkasapin Pagsisisi, kami makasunod sa iyo ng buong puso. Kasikasan. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain, kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay, upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, sa pagbabakasakali mo kami bubuti, isinugo mo si Jesus upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban, na ang mga pitdukha ay kanyang damayan. Ngayon, iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ang papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, nawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gawin din naman ang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat. Sa ikapagpapatawa ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, pagkabuhay ng iyong anak. Iniaalay namin sa iyo tinapay ng buhay, ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kabiyak ng puso ni Maria, ng mga apostol, ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na turo at aral ni Jesus, pahayag natin ang Ama namin. Ama namin,
sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Jesucristo ang nagpapatawad sa atin. Hindi tayo iiwan sa ating krus, sa ating problema, sa ating karamdaman. Ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga taong tumatanggap sa Kanya. Noon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagi nawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na pakikinabang. Dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran. Patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayong taglay ang biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,